Mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig. Ako nga ho pala si Dan, 40 anyos at nakatira sa isang tagong lugar at malayo sa Kabiasnan, dito sa Dumaguete. Dalawa na lang kami ng aking anak sa buhay matapos kaming iwanan at ipagpalit ng kanyang ina sa lalaking nakilala nito sa trabaho sa Maynila. Ang akala naming pagpunta niya sa Maynila ay magiging simula ng pag-ahon namin sa hirap. Pero hindi pala. Yung pala ang naging mitya ng pagkasira ng aming pagsasama. Nang una, sobrang hirap para sa aming tanggapin ang ginawa ng dati kong asawa. Pero kalaunan, natutunan din naming tanggapin ang nangyari. Bagaman may mga araw talaga na hindi namin maiwasang maalala ang lahat. Tay, lasing ka na naman ah. Bakit ka ba nagpapakalasing? Dahil na naman ba kay nanay? Akala ko ba ayos ka na. Hayaan mo muna ako, anak. Kung ako sa'yo, samahan mo na lang ako sa pag-inom nitong tuba. Ewan ko ba sa'yo, tay? Bakit hirap na hirap kang kalimutan si nanay? Maghanap ka rin ng bago, yung sexy, maganda at higit sa lahat. Lamang na lamang kay nanay. Hindi ganyan nagpapakalasing ka kapag naaalala mo siya. Tay, alam nyo, sa gwapo mong yan, alam kong marami ka pang makikilalang babae. Marami pang babaeng maaakit sa'yo. Marami ka pang mabibingwit, panigurado. Sa ngayon, anak, sariwa pang ginawa ng nanay mo. Mukhang malabong makahanap ako kagad ng babaeng makakatuwang natin sa buhay. At saka, parang nakakatakot na rin na magtiwala ng basta-basta, anak. Mahinang nilalang ka pala, tay. Ang mga kumpare mo nga, papalit-palit sila ng babae. Tapos ikaw, nang gwapo-gwapo mo ganyan-ganyan ka lang. Ikaw talagang bata ka, oh. Pinaglololoko mo ko Tay, kung ako nasa posisyon mo, hindi lang isang babae ang mapapaibig at mapapaiyak ko. Aba, tarantadong bata to Hoy, hindi kita tinuruan ng ganyan Hindi kita pinalaki para sakta ng mga babae. Kahit na niloko tayo ng nanay mo, piliin mo pa rin ang maging mabuti. Hindi yung ibabalik mo ang panlolokong ginawa ng nanay mo sa ibang tao. Hindi magandang ugali yun. Si tatay talaga Hindi na kayo mabiro. Joke lang yun. Masyado naman kayong seryoso. Sa bagay, ganyan siguro tayo talaga kapag tumatanda na, paseryoso na ng paseryoso sa buhay. Biro man o hindi, anak. Wala kang karapatan na saktan ng damdamin ng mga babae. Ikaw, anak Alam ko nagbibinata ka na. Kaya malaman ko lang talaga na may pinapaiyak ang babae at niloloko. Baba, kahit dila mo, hindi makakalampas sa akin, tandaan mo yan. Si tatay talaga sineryoso masyado yung mga sinabi ko sa kanya. Tay, alam nyo, pangako ho. Hindi po ako mananakit ng babae, magpakailanman. Mabuti naman kung ganun. O siya, sige, matulog ka na nga roon. At maaga pa tayong mangangaso bukas. Akala ko ba tay, masakit ang likod mo? Gawa ng pagpapanday mo sa kulungan ng baboy natin. Hindi naman nagaano Nakakatuwa nga. At may maibibenta na tayong big sa bayan kapag nanganak na ang inahin natin. Kapag nakaluwag-luwag tayo, anak, babalik ka sa pag-aaral. Baka sa susunod na taon makayanan na natin to. Yes, sana nga po tay. Pero parang nakakahiya na pong bumalik. Ang magiging mga kaklase ko po malayo na po yung edad sa akin Anak, ang pag-aaral ay hindi nasusukat sa edad. Isa pa, hindi rin to karera na kung sinong mauuna siyang panalo. Ang mahalaga ay yung kagustuhan mong matuto. Kahit ilang taong ka pa, kahit mas matanda pa ang edad mo sa kanila, basta nagsusumikap ka sa pag-aaral, walang makakahadlang sa'yo.
Opo, Tay. Pero hindi ko talaga maiwasang makaramdam ho ng hiya eh. Ang tagal ko na rin po kasing tumigil sa pag-aaral eh. Iniisip ko po baka pagtawanan lang po ako ng mga basbata sa akin na marunong pa po sa akin. Tsaka minsan po, naiisip ko tuloy, baka huli na po para sa akin ng pag-aaral. Huwag mo ngang iniisip yan, anak. Walang huli sa taong may pangarap. Hindi mo kailangang ikahiya na bumalik sa pag-aaral. Ang kahihiyan ay para lang sa mga taong sumusuko. O bakit? Sumusuko ka na ba? Aba hindi no, lalaban po ako, Tay. Yun naman pala eh. Pero Tay, hindi ko na po kasi alam kung saan po ako magsisimula ulit. Baka mawalan lang po ako ng gana kapag nakita ko yung mga dati kong kaklase na nasa mataas na estado na. Natural lang yan, anak. Lahat naman ng bagay mahirap sa umpisa eh. Pero tandaan mo, nandito lang ako palagi. Susuportahan kita. Basta't ang mahalaga, huwag kang mawalan ng pag-asa. May awa ang Diyos, anak. Salamat, Tay ah. Ang totoo niyan. Gusto ko na po talaga matutong magbasa at magsulat ng maayos. Gusto ko patunayan po na kaya ko rin. Kahit medyo nahuli nga lang ako. Iyan ang gusto kong marinig sa'yo. Hindi mahalaga kung nahuli ka, anak. Ang mahalaga ay hindi ka tumigil sa pangarap mo. Sa tamang panahon, makikita mo rin ang bunga ng pagsisikap mo. Kaya hayaan mo, kapag nakapag-ipon ako, babalik ka na talaga sa pag-aaral. Opo, salamat po, Tay. Sa murang edad, ay napilitan ng huminto sa pag-aaral si Ibok dahil sa kahirapan ng buhay namin at dala na rin ng kalayuan ng eskwelahan sa aming lugar. Kailangan pa kasi niyang maglakad ng ilang milya araw-araw para lang siya ay makapasok. Dahil dito, mas pinili na lang naming maghanap buhay. Ang aming tanging ikinabubuhay ay ang pag-aalaga ng baboy ramo at pangangaso sa gubat. Sa pangangaso namin na itataguyod ang aming pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan. Sige na, anak. Maglatag ka na ng banig at matutulog na tayo. Maaga pa tayo bukas sa gubat para mangaso. Dapat marami tayong mahuling ilahas na daga para tiba-tiba ang bentahan natin sa merkado. Kapag nakarami po tayo, Tay ah, mag-iwan din po tayo para may uulamin din po tayo. Sige ba? Walang kaso sa akin yun, anak. Mag-aayos na po ako ng higaan natin, Tay, para makatulog na po tayo. Tama na rin po yan. Mamaya hindi na lang po ang likod yung nirereklamo nyo na masakit eh. Pati na rin po ang sikmura nyo. Kayo pa naman eh, umiinom po kayo ng alak kahit wala pa po kayong kain. Teka nga, sino ba talaga ang tatay sa atin dalawa dito, ha, Ibok? Bakit kung pagsalitaan mo ko eh? Parang ikaw pa ang mas matanda sa atin dalawa. Aba tatay, pinapaalalahanan lang po kita at baka maiwan po akong mag-isa sa buhay. Wala na nga po si nanay, baka pati ikaw. At saka tay, sinasabihan lang naman po kita dahil mahal kita. Hindi ko po gustong makita kang umiinda ng sakit dahil din po sa kagagawan nyo. O na, ang dami mong daga. Sige na, ayusin mo ng banig. Sumunod ka kagad sa loob tay ha. Huwag mo nang hintayin pang ipalunok ko yung bote ng alak mo sa'yo. Aba, ano sabi mo? Tarantadong batang ito ah. Biro lang tay. At sabi ko po, bilis-bilisan nyo na po dyan nang makatulog na po tayo. Bakit ba? Pwede ka namang maunang matulog ah. Wala naman sa akin ang mga mata mo. Buti sana kung bit-bit ko para sabay tayong pumikit. Ewan ko sa'yo tay, ang kulit mo talaga. Alam niyo tay, ang ingay nyo kapag nakakainom kayo. Kung gusto mo ng tahimik, takpan mo na lang ang tenga mo. Basta tay, sumunod ka na ha. Huwag nang matigas ang ulo mo ha. Huwag mo nang ubusin pa yan tubatay. O sige na, matulog ka na. Pumasok ka na rin sa loob. Ilang lagok pa ng alak ang ininom ko bago ako tuluyang pumasok sa loob ng kubo. Pagpasok ko, nadatnan ko si Ibok na mahimbing nang natutulog. Dahan-dahan akong humiga sa tabi niya at ipinikit ko na rin ang aking mga mata. Ngunit kahit na nung pilit kong matulog, hindi ko maiwasang mapaisip sa kalagayan namin.
Gusto kong pag-aralin ang anak ko. Gusto kong may marating siya sa buhay. Pero sa ngayon, walang-wala pa talaga kaming kakayahan. Napabuntong hininga na lang ako at napaluha. Umasa ako na balang araw ay baka magbabago rin ang takbo ng aming buhay. Tay, ano pong iniiyak niyo dyan? Anak nan, gising ka pa pala. Akala ko tulog ka na. Huwag mo na lang akong pansinin. Naluluwa lang ako sa kalagayan natin, anak. Naaawa rin ako sa iyo eh. Tay, huwag ka nang umiyak dyan. Pumapangit ka kapag umiiyak ka, tay. Hindi bagay sa'yo. Para kang syoke eh. Sira ulo. Anak, nakakabilib ka. Ang tibay mo. Siyempre, ako pa ba, tay? At saka, ano namang kakahawaan niyo sa akin, tay? Eh di ba, sa'yo na nga po nang galing na ang buhay at pag-aaral ay hindi karera. Hayaan mo, tay. Magsusumikap ako para kapag nakaahon na tayo sa buhay, bibili tayo ng maayos na tirahan. Hindi ganitong sira-sira. Bibili rin po tayo ng sasakyan natin para hindi na po natin kailangan maglakad papuntang gubat. Manguhuli tayo ng ilaas na daga ng nakakotse. Patawa ka talaga, anak. Ay nako, kahit na anong problema talaga, dinadaan mo palagi sa biro. Ikaw lang naman po tong iyakin sa atin dalawa, tay. Hindi, anak. Naaawa lang naman ako sa'yo dahil hindi ko maibigay ang pangangailangan mo. Ultimo tsinelas mo nga eh. Hindi natin mabili-bili. Tay, sanay naman po ako nakayapak eh. At isa pa, naiintindihan ko po na naghihirap po tayo. Pasensya na talaga, anak. Kapag marami tayong nabenta na ilaas na daga, bibili tayo ng tsinelas natin dalawa. Pangako yan. Oo na, tay. Huwag ka na rin magdrama pa riyan. Alam ko naman na nagkakaganyan ka dahil lasing ka lang eh. Tay, alam nyo, itulog nyo na lang po yan. Ito talagang batang ito. Sige na, sige na. Matulog ka na. Kinabukasan, maaga kaming gumayak ni Ibok para manguha ng ilahas na daga sa kagubatan. Ang mga ilahas na daga ay ang mga daga na doon na talaga naninirahan. Minsan sa ilalim ng mga ugat ng puno, nabubuhay sila sa paghahanap ng pagkain gaya ng prutas, buto, at kung minsan ay mga insekto. Madalas silang nakatago sa dilim at sobrang mailap kapag hinuhuli, kaya minsan inaabutan kami ng gabi ni Ibok sa panguhuli. Tay, medyo may karamihan na rin po ang nahuli natin ha. Hindi pa nga tayo inabutan ng hapon dito eh. Tiba-tiba na po kagad tayo. Siguradong marami tayo nitong maibibenta bukas, tay. Kaya nga, anak eh. Siya nga pala. Hindi ka pa ba nagugutom? Tanghali na, wala pa tayong tanghali ang dalawa. Nagdala ako ng kanin dyan. Gutom na nga po ako, tay. Tikman na po natin tong ilaas na daga, tay. Hindi po ba eh, may malapit po na sapa dito? Doon na lang po natin linisan. Marami rin po dong ilaas na daga. Paniguradong marami tayong mahuhuli dun, tay. O sige, doon na lang din tayo kumain. Lumakad na kami ni Ibok papunta sa may sapa kung saan madalas makita ang mga ilahas na daga. Swerte kami ng araw na yon dahil bago pa man kami makarating sa mismong pangpang, nakahuli na kagad kami ng 2 malalaking ilahas na daga. Agad kong kinuha ang itak na dala ko at maingat kong nilinisan ang mga ito sa kahinugasan sa malinaw na tubig ng sapa. Pagkatapos, tinuhog ko sa patpat na napulot ko. Si Ibok naman ay abala sa pagsisiga ng apoy gamit ang mga tuyong sanga at dahon na pinulot niya sa paligid. Tay, handa na po tong apoy oh. Iawin na po natin yan para makakain na po tayo. Natatakam na po ako. Amoy pa lang ng usok eh. Nakakagutom na panigurado. O sige, anak. Ito na. Dahan-dahan nilang natin para hindi masunog. Sayang naman kung masyadong maluto sa labas, tapos hilaw sa loob.
Ayoko na may dugo-dugo pa. Ang hirap po manghuli ng ilahas na daga, no, Tay? Kailangan mo talagang pagtiyagaan. Kanina nga, ang dami pong nakawala eh. Kaya nga anak, pero swerte talaga natin ngayong araw na to. Bukod sa may ulam na tayo, marami pa tayong may ibibenta sa merkado. Tama kay Tay, swerte nga po. Pero grabe. Ay, pawis na pawis ako. Tsaka kanina pa po ako gutom. Baka mamaya, hindi na ako makapaghintay. Kainin ko na kagad to kahit hilaw pa eh. Maghintay ka nga, huwag kang atat na atat. Pero anak, ang galing mo ha. Halos lahat ng huli natin, ikaw ang nakakuha. Siyempre, Tay. Kailangan natin magsumikap, di ba? Kung hindi tayo kikilos, sino pa ba? Tama ka riyan anak. Sa hirap ng buhay ngayon, ang bawat huli, kahit maliit, malaking tulong na. Kaya salamat anak at tinulungan mo ko. Hindi lahat ng bata, ganyang kasipag tulad sa'yo. Wala yun, Tay. Basta po kasama kita. Okay lang, kahit na anong pagod. Yakang-yaka. Talaga lang ha. Nako, kapag nag-asawa ka ng ibok, malulungkot talaga ako. Ako na lang kasi ang maiiwan. Si tatay talaga 15 anyos pa nga lang ako pag-aasawa na kagad ang nasa isip niyo. Hindi ba pwedeng nobya muna? Hindi naman kita pipigilan kung magnobya ka. Natural lang yun. Dahil nagbibinata ka na eh. Pero alam mo naman ang limitasyon mo, hindi ba? Nako, ayoko pang magkaapo anak. Hala, si tatay Hindi rin naman po ako handang maging batang ama, no? O sige, bantayan mo muna tong iniihaw baka masunog. Kukuha muna ako ng tubig sa sapa. Sige po, Tay. Pero bilisan niyo po Gutom na talaga ako eh. Oo na, baka pagbalik ko, buto na lang ang matira Kinain mo na pala Hindi ko naman po gagawin yun, Tay. Siguro po mga kalahati lang. O sige na, kukuha muna ako ng tubig natin. Mamaya mabulunan pa tayo. Wala tayong panulak. Sige po, Tay. Ingat po kayo. Sandali muna akong kumuha ng tubig sa sapa. Sa bandang unahan ako lumakad dahil mas malinaw at malinis ang tubig doon kaysa sa pwesto namin ni Ibok. Tahimik akong sumalok at sinasala ang tubig bago ko ito ilagay sa tubigan naming gawa sa kawayan. Pero bigla akong natigilan nang may nakita akong napakalaking bayawak sa gilid ng sapa. Iba ang itsura nito. Sobrang laki. Halos kasing haba ko na. Napakaitim ng balat. Makintab at parang kulay dugo ang mga mata nito. Habang dahan-dahan itong gumagalaw, napansin kong hindi normal ang galaw nito. Para bang lalapain ako nito. Napatigil ako sa takot. Pakiramdam ko ay hindi ito karaniwang bayawak lang. Kaya bago pa man ito makalapit, dali-dali na akong tumakbo palayo. Oh, Tay! Ba't hinihingal po kayo? Para kang tumakbo ng 1 kilometro Nasaan pala ang tubigan natin? Anak, hindi ka maniniwala. Nakakita ako ng bayawak. Ang laki anak! Ganito kalaki! Anong hindi maniniwala ang pinagsasabi mo, Tay? Natural lang naman na may bayawak sa kagubatan na to Kasi nga anak, malaki. Sobrang laki. Parang hindi pang karaniwan. Sana, Tay, hinuli mo. Sayang yun. Dagdag sana sa ibebenta natin yun sa bayan. Marami kayang bumibili ng karne ng bayawak. Lalo na yung mga lasinggero. Kagaya mo, Tay. Anak, hindi ako nakikipagbiruan. Iba tong nakita ko, maniwala ka. Napakalaki talaga. Parang nga mas malaki pa sa akin Mas malaki sa'yo, Tay? Teka. Sigurado ka bang bayawak yun? At hindi baboy mo? Baka naman namamalikmata ka lang, Tay. Hindi anak, bayawak talaga yung nakita ko pero kakaiba. Ang mga mata ng bayawak na yun, pulang-pula anak parang nagliliyab. Tapos ang dila masyadong mahaba. Bago pa ako malapitan, tumakbo na ako kagad palayo. Aatakihin ako Alam mo, Tay, gutom ka na o baka dahil sa alak yang kagabi. Baka guni-guni mo lang yun, Tay. Gawa-gawa yan ng utak mo, kakainin mo ng alak. Hindi anak, sigurado ko sa nakita ko. Iba yung pakiramdam ko nung nagkatitigan kami. Para bang
Para bang minamasdan niya ako. Balak pa yata akong biktimahin eh. Tay, kung totoo nga yan nakita mo, sana mahuli natin yun. Para may maibenta po tayo sa bayan. Tignan natin kung hindi ang bayawak na yan ang pag-agawan. Lalo na, at sabi nyo nga po, napakalaki, di ba? Halos mas malaki pa po sa katawan nyo. Pero anak, nabalitaan mo na ba ang bali-balita? Baka hindi lang basta hayop yun. Baka may halong kakaibang nilalang, anak. Alam mo naman dito sa gubat kung ano-ano mga kwento ng mga tao rito. Saka na po ako maniniwala sa ganyan, Tay, kapag nakita ko na po mismo. Pero mabuti, kung wag muna tayo magpalalim ng gabi dito sa gubat, anak. Hindi ko gustong titignan nila lang na yun sa akin. Parang may masamang ibig sabihin. Si tatay talaga oh. Akala ko ba bibili tayo ng tsinelas natin dalawa? Paano tayo makakabili kung hindi tayo manghuhuli ng marami? Kaysa naman tayo mahuli ng dambuhalang bayawak na yun. Kahit hanggang alas 5 lang po tayo, Tay. Basta, madagdagan lang po natin itong mga mahuhuli natin. Sige, hanggang alas 5 lang tayo dito. Tandaan mo, bababa pa tayo ng kagubatan. Opo, Tay. Oh, tamang-tama. Luto na po pala tong inihaw nating ilahas na daga. Ang bango, oh. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili kong kumuha. Mabuti naman at hindi nasunog. O sige, tig-iisa tayo riyan. Gutom na rin ako eh. Oh, ito po, Tay. Dahan-dahan po at mainit, ha. Pero siguradong masarap to, Tay. Ang tagal kong hinintay to. Parang amoy pa lang ulam na. Natatakam na talaga ako. Wala talagang tatalo sa simpleng lutong gubat. Ang sarap nga, Tay. Pero hindi ko rin po makalimutan ang kwento mo kanina, Tay. Baka mamaya may sumilip dyan sa likod mo na dambuhalang bayawak na may pulang mata. Nang aasar ka ba talaga, anak? Pero Tay, aminin mo, natakot ka kanina, no? Aba malamang. Halos manginig nga lahat ng kalamnan ko nang makita ko ang ganong kalaking bayawak eh. At saka, wag mo na nga banggitin yan habang kumakain tayo. Baka mawalan pa ako ng gana. Sus! Sa ganito kasarap na ulam, mawawalan ka po ng gana? Pero seryoso ko, anak. Maniwala ka. Totoo talaga yung nakita ko. Hindi yun isang pangkaraniwang hayop lang. Sana po, Tay. Mahuli natin yun. Bilisan mo na nga lang sa pagkain mo. Tama ng kuda. Opo. Ikaw naman kasi, Tay, eh. Hindi naman ako magsasalita kung hindi ka kwento ng kwento eh. Tumahimik ka na nga, Ibok. Nguyain mo ng mabuti ang kinakain mo at baka mabulunan ka. Wala pa man din tayong tubig dito. Opo. Tay, mamaya daanan po natin yung tubigan na naiwan nyo. O sige. Nagpatuloy kami ni Ibok sa pagkain. At matapos yun, ay nagsimula na naman kaming manghuli ng mga ilahas na daga. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, nagsimula na kaming magligpit ng mga gamit namin at bababa na kami ng kagubatan. Hala, Tay, nakalimutan natin daanan ng tubigan natin. Balikan po natin. Saglit lang naman yun eh. Wag na, anak. Balikan na lang natin bukas. Hindi ako mapalagay dito eh. Parang may kung anong kakaiba sa paligid eh. Si tatay naman talaga, oo. Huwag kang matatakotin, Tay. Baka yung bayawak na nakita mo kanina, paguni-guni mo lang talaga yun. Malay nyo mamaya, makatsamba pa tayo ng mas malaking hayop. Mas mahal po yun, Tay. Makakabili pa tayo ng mas maraming bigas at ulam. Iba yung pakiramdam ko eh. Hindi talaga ako mapakali. Alam niyo, Tay, tigilan niyo talaga ang kakainom ng alak. Baka dahil lang sa alak yan eh. O baka kaya pagod lang. Kanina pa tayo naglalakad, Tay ah. Tignan niyo, wala namang kakaiba sa paligid. Tahimik naman. Ganito ba ang lugar na nakakatakot, Tay? Oo nga, tahimik. Pero yan ang mas nakakatakot. Hindi mo alam kung kailan may aatake sa'yo. Ay nako, sige na nga. Tatay naman eh. Masyadong duwag. Umuwi na tayo. Bukas na rin tayo bumalik dito. Oo na po. Pero sayang talaga. Kung alam ko lang, kanina pa tayo nakahanap ng mas malaking huli. Mas mabuting ligtas tayo, anak, kaysa magsisi sa bandang huli. Tara na. Baka kung anong nilalang pa ang biglang humarang sa atin. Opo. Tahimik namin binigtas ang daan pauwi. Medyo madilim na ang paligid
Pero malinaw pa rin naming nakikita ang dinadaanan namin ng anak kong si Ibok. May dala namang kaming lampara at flashlight na di baterya. Kaya kahit gabihin kami, hindi kami masyadong nag-aalala. Tay, pwede po bang huminto muna tayo sandali? Oh, bakit na naman, Ibok? Kanina pa tayo naglalakad. Malapit na tayo sa bahay. Ano naman magagawin mo? Ang sakit na po kasi ng tiyan ko, tay. Parang masakit dito. Siguro, nasobrahan ako sa kain ng ilaas na daga. Naparami yata ang kinain ko kanina, tay. Ayan ka na naman kasi, anak eh. Ilang beses ko bang sinabing dahan-dahan lang sa pagkain? Akala mo ba walang epekto yan? Sobrang taba pa naman ng ilaas na daga. Tay, ang sarap po kasi. Matagal na rin akong di nakakakain ng ganun. Di ko na nga napigilan eh. Ngayon tuloy, parang pinipilipit yung bituka ko. Nadudumi na po ako. Para po akong... Basta, ewan ko, nakadungaw na eh. Ayan, naparusahan ka ng sarili mong katakawan. Oh, saan mo balak dumumi, ha? Sa gitna ng gubat na to? Baka mamaya may makakita sa iyo dyan. Mapahiya ka pa. Masilip ka pa riyan. Tay naman eh. Hindi ko na kaya eh. Kahit saan na lang. Basta't wag mo akong titignan ha. O sige na, sige na. Diyan ka na sa likod ng punong yan. Pero bilisan mo, ha. Huwag kang magtatagal. Baka kung anong lumabas dyan bukod sa dumi mo. Sige po tay. Pero wag po kayong lalayo ha. Nakakatakot dito. Baka yung bayawak po na sinasabi nyo kanina ay lumitaw bigla. Oh, akala ko ba hindi ka takot? Hindi naman talaga eh. Basta wag niyo lang po akong iiwan. Sandali lang po to. Oo na, sige na, sige na. Bilisan mo na. Sa sobrang katakawan mo, nadali ka tuloy ng sarili mong bituka. Naghintay ako ng ilang sandali habang si Ibok ay dumudumi pa. Nagpalinga-linga ako sa paligid dahil pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin. Paglingon ko kay Ibok, nakita ko siyang nag-aayos na ng kanyang shorts. Tapos na pala siya at ilang saglit lang ay lumapit na siya sa akin. Sabi ko sa itay, mabilis lang ako eh. Ang baho mo, anak. Dinaig mo pang naligo sa imbornal, ah. Pag uwi natin, maligo ka kagad, ah. Hindi ako tatabi sa isaigaan kung ganyan ang amoy mo. Si tatay naman oh, nagpunas naman ako ng maayos ah. Gumamit ako ng dahon. Malinis tong kamay ko, no? Alam mo bang kung anong dahon ang ginamit mo? Baka makatipang nakuha mo, mamaya eh, kakamot-kamot ka ng buong gabi. Hindi naman po tay. Sinigurado ko pong malinis at saka hindi po ako gagamit ng kahit na anong basta na lang na dahon na hindi ko kilala. Marunong naman akong pumili, no? Alam mo bang minsan yung mga dahon na yan, iniihian ng mga hayop dito sa gubat? Tay naman, bakit ngayon mo lang sinabi? Kaya sabi ko sa'yo, pag uwi natin, maligo ka kagad. Sige na nga. Ano ba naman yan? Kakailanganin ko pa mag-igib ng tubig. O siya, bilisan mo na. Baka gabihin tayo. Wala pa tayong sinaing sa bahay. At dadaling ko pa yung ibang ilahas na daga sa kumpare ko. Magiinuman kasi kami mamayang gabi. Yan na naman si tatay. Kita mo na? Maiiwan na naman ako mag-isa sa bahay. Lagi mo na lang akong iniiwan kapag may inuman kayo eh. Aba, pwede ka naman sumama kung gusto mo, ah. Makikipaglaro ka sa mga anak ni Paring Ramon habang nagkakatuwaan kami nang hindi ka maiinip sa bahay. Si tatay talaga oh. Binata na po ako no. 15 anyos na po ako tay. Tapos gusto niyo pa ako makipaglaro sa mga anak ng Paring Ramon nyo. 3 taon pa lang yun eh. Baka isipin ng mga tao na isip bata ako. Alam ko na yan tay. Kaya gusto mo akong kasama para kapag lasing ka na, may magbubuhat sa'yo pa uwi. Ganun yun. Minsan lang naman anak eh. Nakakawala ng pagod ang konting tagay. Pagkatapos ng buong araw na trabaho sa gubat, gusto ko rin namang makapagpahinga kahit papano. Pero tay, di ba sabi mo kahapon, titigilan niyo na po ang pag-inom-inom? Ang sabi mo mag-iipon tayo. Gusto ko rin na makapag-ipon tayo para makabili ng bagong itak at lambat na lalagyan natin ng mga nahuli nating ilahas na daga. Paano tayo makakaipon kung lagi mong nilalagay sa alak yung kita natin? Oo nga, alam ko naman yun, Ibok. Pero huwag kang mag-alala.
Hindi naman ako magpapakalasing tulad ng dati. Pupunta lang ako ron ng saglit. Iatid ko lang yung mga ilaas na daga. Binili rin kasi yun ni paring Ramon at isa pa. Umiinom ako, pero hindi naman ako gumagastos ano. Tay, yan din po yung sinabi niyo nung isang araw eh. Sandali ka lang, tapos umuwi ka na kinabukasan. Tulog ka pa rin, tanghali na. Kasi naman, pinilit ako ni paring Ramon Alam mo naman yun, masyadong makulit. At ako naman, hindi naman marunong tumanggi. Oo na tay, pero umuwi ka na lang kaagad kung magiinuman kayo huwag masyadong sobra. Bakit kasi hindi ka nalang sumama sa akin Ano namang gagawin ko dun tay? Tumunga nga. Hindi ba sabi ko nga sa'yo, lalaruin mo na lang ang mga anak ni paring Ramon. Si tatay talaga puro biro. Parang wala nang seryosong sinasabi. Ganun talaga ang mga tatay anak. Mas gugustuhin pa nga namin, hindi kayo kagad lumaki. Mas nasisiyang kami na makita kayo naglalaro lang. Para mas matagal namin kayong makasama. Bago kayo tuluyang magbinata at lumayo sa amin. Ayan ka na naman tay. Hindi pa nga umiinom Nagdadrama na kaagad. Aba, totoo naman Binata ka na nga talaga anak. At saka, wala nang panahon sa drama si tatay. Kasi tay, sa tuwing nagdadrama ka, siguradong may kasunod yun. Iinom ka na naman. Tandaan mo to anak. Gaano ka pa katangkad o kalaki, bata ka pa rin sa paningin ko. Naku tay, huwag ka na nga magsimula niyan. Baka mamaya, umiyak ka pa bago tayo makarating sa bahay Kagabi pa naman umiyak ka dahil wala akong tsinelas at gusto mo akong bilhan. Sige na. Bilisan mo na. Baka nga mamaya gabihin tayo. Nagpatuloy na kami sa paglalakad ni Ibok habang bitbit ang mga gamit namin sa pangangaso. Tanging tunog lang ng tuyong dahon na natatapakan namin ang maririnig. Medyo madilim na at ang ilaw ng lampara namin ay bahagyang humihina dahil sa bahagyang hampas ng hangin. Bigla na lang, isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan. Napahinto kami pareho ni Ibok at napatingin sa itaas. Mula sa punong akasya, may bumagsak na malaking hayop. Agad kong nakilala yon dahil yun din ang bayawak na nakita ko kanina sa sapa. Ngayon ay mas malinaw ko na itong nakikita. Napakalaki talaga nito. Mahaba at matalim ang mga kuko. Makintab ang balat at para bang nagngangalit ang mga mata. Tay! Yung ba sinasabi mong bayawak? Grabe! Tama ka nga, tay! Sobrang nakakatakot! Ang laki, tay! Oo, yan nga yun anak. Kaya nga sabi ko sa'yo kanina, di ba? Nabilisan natin ang pag-uwi. Hindi yan ordinaryong bayawak, anak. Tay, tingnan niyo po yung mga mata niya. Pulang-pula po. Para bang galit na galit. Parang gusto po tayong lamunin ng buo. Huwag kang lalapit, anak. Dahan-dahan lang. Baka marinig tayo. Mukhang nagmamasid pa yan. Sa laki niyan, baka isang kagat lang yan. Magkalasog-lasog agad tayo. Tay, tignan mo yung dila, ang haba. Parang ahas. Tsaka tignan mo yung mga kukutay, ang talim. Hindi normal yan sa hayop. Tama ka, anak. Sige na. Dahan-dahan lang tayong aatras. Walang tatakbo. Baka habulin tayo. Ako mauuna, ha? Sundan mo ko. Tay, natatakot ako. Huwag kang matakot, anak. Hanggat kasama mo ko, walang makakagalaw sa'yo. Pero makinig ka sa akin. Kapag sumigaw ako, bilisan mo lang ang lakad at huwag kang lilingon. Naiintindihan mo? Opo, tay. O sige na, Ibok. Pagbilang ko ng 3, dahan-dahan tayong aatas, ha? 1, 2. Tay, wag mo akong bibitiwan, ha? Bago pa kami makatakbo, dahan-dahan itong gumapang palapit sa amin. Para bang gutom na gutom. Ramdam ko ang malamig na hangin na gumapang sa katawan ko at ang mabilis na tibok ng puso ko. Napatigil kaming dalawa ni Ibok. Walang makapagsalita sa sobrang takot. At bago pa kami makatakbo, bigla na lang naming nakita kung paanong
Ang malaking bayawak ay unti-unting nagbago ng anyo. Ang katawan nito'y lumiit. Ang balat ay tila nagsimulang magbago. Hanggang sa harap namin ay nakatayo na ang isang hayop, nakahawig ng aso, pero may mahabang pangil, matatalim na kuko at nakakatakot na itsura. Tay, ano pong nangyayari? Kanina bayawak lang yan ah. Bakit parang naging aso? Tay, ang laki ng ngipin. Tay, ang pangit ng itsura. Hindi ordinaryong hayop yan, anak. Hindi na ito bayawak. Isa itong halimaw. Isa itong aswang, anak. Aswang? Tay, tumakbo na tayo. Hindi natin kaya yan. Isang dapis lang ng matatalim na kuko niyan sa atin, siguradong mababalatan tayo ng buhay, Tay. Hindi tayo pwedeng tumakbo, anak. Kapag tumakbo tayo, mas lalo tayong hahabulin yan. Ihanda mo ang sibat mo, pati ang itak. Kakailanganin natin to. Tay, hindi ko alam kung kaya ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng nilalang eh. Kaya mo yan, anak. Kaya mo. Tandaan mo. Hindi lang lakas ang panlaban sa ganitong pagkakataon. Kailangan mo din ng tapang. Hindi ba't kanina nagtatapang-tapangan ka? Ngayon mo ilabas ang tapang mo na nasa harap na tayo ng halimaw na to. Kapag natakot ka, mas lalo kang bibigyan ng dahilan ng halimaw na yan para kainin ka ng buhay. Diyos ko, ano ba naman tong kapahamakan na to? Akala ko biro lang ang mga pinagsasasabi mo kanina, Tay eh. Hintayin natin ang halimaw na yan, ang unang gumalaw. Kapag lumapit, ikaw ang unang titira sa paanan. Ako naman sa ulo. Dapat sabay tayo, anak, ha? Para hindi siya makabangon pa. Sige po, Tay. Huwag kang aalis sa tabi ko kahit anong mangyari. Umatungal lang malakas ang aswang. Para bang naghahanda na itong umatake sa amin ni Ibok. Ang puso ko halos lumabas na sa dibdib ko sa sobrang bilis ng kabog, sa takot, habang nakatitig ako sa nilalang na yon. Bigla itong tumalon sa ere. Balak itarak ang matutulis nitong kuko sa dibdib ko. Mabuti na lamang at mabilis kong naiwasan yon at agad namang sumugod si Ibok. Gamit ang kanyang matalim na sibat, tinamaan niya ang aswang sa dibdib nito. Ngunit imbis na huminto, parang hindi man lang ito natinag. Mabilis lamang nitong tinanggal ang sibat na para bang wala lang at nakangising muling sumugod sa amin. Anong kailangan mong aswang ka? Akala mo ba basta-basta mo lang kami masisindak? Nagkakamali ka! Hindi ito nagsalita. Bagkus, naglalaway lamang ito habang tinititigan kami ng anak ko. Parang sinusuri kami nito bago siya muling umatake. Tay, kunin mo tong itak. Susubukan ko ulit na tamaan siya ng sibat. Tapos, ikaw naman, tagain mo ang ulo niya. Oo, siguraduhin mo matamaan mo muna ang paa o bandang katawan niya para hindi siya makagalaw. Huwag kang magmadali, anak, siguraduhin mo. Huwag kang titingin sa ibang bagay. Tumingin ka lang sa galaw niya. Opo, Tay. Susubukan ko. Huwag mong kalimutang hawakan ng mabuti ang sibat. Kung madulas, baka maging problema yon. Ilagay mo ang paa mo ng pantay sa lupa at gamitin ang buong katawan mo. Hindi lang ang braso mo. Opo, Tay. O ano, handa ka na ba? Sige, Tay. Handa na po ako. Sa bilang ko ng 3, iagis mo sa bandang puso niya. Ayos? Opo. Ipinako ni Ibok ang tingin sa galaw ng aswang. Dahan-dahan kaming pinalibutan ng nilalang. Paikot na para bang nanunukso bago umatake. Gusto nitong lituhin kami para mabilis niya kaming masugod ni Ibok. Mabuti na lamang at alerto ang anak ko. 1, 2, 3. Ngayon na! Sibatin mo na sa Ibok! Sabay ng malakas kong sigaw, ang mabilis na paghagis ni Ibok ng sibat sa nilalang. Akala ko ay tatama na yun sa aswang, ngunit dumaplis lang ito sa balat nito na nag-iwan ng mababaw na sugat na lalo lang nagpagalit sa nilalang. Anak nang, naloko na! Tay, anong gagawin natin? Ang bilis naman niya. Kumalma ka muna, anak.
Bantayan mo lang ang galaw niya. Ako munang lalapit. Papayagan ko siyang umatake sa akin. Kapag nakakuha ko ng tiyempo, ay mabilis mong kunin ang sibat. Opo! Pag napatingin siya sa gawi ko, bilisan mong pagtakbo papunta sa likod niya at itusok mong sibat sa tagiliran o sa likod. Doon siya mas mahina. Huwag kang magpapanik, anak. Tandaan mo mga sinabi ko. Huwag kang magpapalamon sa takot mo. Sige, tay. Susubukan ko. Sige, iandar mo ang sarili mo at hintayin ang aking hudyat. Tahimik akong humakbang. Papalapit sa aswang. Pinilit kong kontrolin ang hininga at ang galaw ng aking katawan. Kalaunan ay mabilis akong umatake sa kanya. Pero tuso ang aswang na ito. Bigla rin itong umatake pabalik sa akin ng mabilis. Parang kidlat ang bilis ng galaw nito. Hindi agad ako makapag-isip ng gagawin sa pagkabigla ko. Mabuti na lamang, ilang sandali lamang, ay mabilis akong nakaiwas sa balak nitong pagdiin ng kuko niya sa katawan ko. Sa gilid ng mga mata ko, nakita ko si Ibok na tumakbo. Hawak ang sibat na kanina ay hindi tumama. Nagmamadali siyang sumugod para tumulong. Dinaganan ako ng aswang at napahiga ako sa lupa. Hindi na ako makagalaw. Nanginginig ang mga kamay ko sa sakit at takot. Kahit na nahihirapan, kinuha ko pa rin ang itak at kahit masakit sa kamay, tinaga ko ito sa paa. Tumigas ang kalamnan niya nang humiwa yun sa kanyang balat at sumigaw ng matinis. Biglang tumagas mula sa sugat ang isang itim at mabahong likido. Kumalat din ang amoy na parabang nabubulok. Napaatras ang aswang at nagngingit-ngit habang namumula ang mga mata nito sa galit. Si Ibok naman, agad na kinuha ang pagkakataon para saksakin sa likod ang aswang gamit ang kanyang sibat. Agad itong umatungal sa sakit at gumulong-gulong. Grabe, tay! Akala ko po katapusan na po natin dalawa. Akala ko po hindi na tayo makakaligtas. Ang bilis at ang lakas po ng aswang. Akala ko nga rin, anak. Akala ko talaga katapusan na. Mabuti na lang at hindi tayo nagpatinag. Kung nagpadala tayo sa takot, baka pareho na tayo wala ngayon. Ay, ang likido po na lumabas po sa kanya, ang baho. Parang amoy patay na hayop. Oo, anak. Ganyan talaga ang dugo ng mga nilalang na yan. Ang kamay ko po, tay, nanginginig pa rin. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o sa pagod. Pero tay, aaminin ko po, muntik na po akong umiyak kanina. Sandali kaming natahimik ni Ibok. Pareho kaming hingal at alerto. Sa di kalayuan sa pwesto namin, maririnig ang mahinang ungol ng sugatang aswang. Patuloy pa rin ito sa pag-atungal sa sakit ng pagbaon ng sibat sa kanyang likuran. Huwag tayo magpakampante. Hindi pa tapos to. Kapag nakabangon yan, baka sumugod ulit. Ihanda mo ulit ang sarili mo, anak. Opo, tay. Hindi ako uurong. Ganyan ang gusto kong marinig. Ngayon, tapusin na natin ito. Tinulungan akong tumayo ni Ibok at maigpit kong hinawakan ang itak ko. Saka ko tinaga ang ulo ng aswang. Tumalsik ang ulo nito. Kalaunan ay ang aswang ay nagkatawang tao. Isang lalaki na sa tansya ko ay nasa 30 anyos. Hugot na ang ulo nito. Dali-dali namin ni Ibok yung tinabunan ng mga layang dahon at sinunog ang katawan ng aswang. Sinigurado namin na wala kaming naiwan. Ayon kasi sa paniniwala, hanggat hindi sinusunog ang katawan ng aswang, kaya nitong muling mabuhay. Grabe, tay. Natalo po natin yung aswang. Ang galing natin. Akala ko, hindi na tayo makakaligtas eh. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganung nilalang sa buong buhay ko, tay. Parang bangungot, ano? Pero totoong-totoo talagang nangyari. Kahit ako, anak, hindi ko rin alam kung saan lupalop galing ang halimaw na yun. Hindi pa ako nakakita ng ganong kalakas, matulin, at parang hindi nasasaktan na klase ng halimaw. Bago pa lang talaga sa akin. Akala ko sa mga kwento nga lang yung nangyayari, tay eh. Pero tay, totoo pala talaga, no?
Totoong may mga nilalang na kagaya nun. Nakakamangha. Pero nakakatakot din. Akala ko nga kanina maiihi na ako sa salawal ko eh. Oo anak, siguradong hindi lang siya nandito. Baka mas marami pa. Ibig sabihin, pwede pa tayong atakihin ulit. Posible. Kaya simula ngayon, kailangan natin maging alerto palagi. Maging maingat tayo. Hindi na pwedeng basta-basta lang tayo pumunta sa kagubatang ito. Tama ka po, tay. Kaya kapag mga ngaso ka, tay, lagi kita sasamahan. Ay, siya nga pala, tay. Yung itak mo, halos maputol na sa kakataga mo kanina. Dapat yata, palitan na natin yan. Oo nga, tama ka anak. Pero alam mo ba itong itak na to? Nako, marami ng pinagdaanan to kasama ko. Parang bahagi na ito ng katawan ko. Kaya nga po Pero tay, ang tapang niyo po kanina. Akala ko talaga matatalo na tayo Natakot po ko lalo nung dinagan ng kapunong halimaw. Sa laki ba naman nung aswang na yun, halos hindi na kita makita. Aba, hindi basta-basta sumusuko ang tatay mo anak. Lalo na kung anak ko ang ipagtatanggol ko. Kaya nga po hangang-hanga po ako sa inyo lalo tay. Pero sana tayo sa susunod, hindi na tayo makatagpo ng ganon. Diyos ko, nakakatakot talaga. Sana nga anak. Pero kung sakaling mangyari ulit yon, alam na natin ang gagawin. Hindi na tayo tulad kanina na mababalot ng takot at walang plano. Ngayon, handa na tayo. Tama ka tay. Ang sakit na po ng paa ko tay. Uwi na po tayo. Ako rin, ang sakit ng buong katawan ko. Bukas na lang ako pupunta kay paring Ramon. Parang bibigay na rin ng binti ko Tama yan tay. Imbis na magpakalasing ka, itulog mo na lang. Oo na, tama na. Bumaba na kami ni Ibok mula sa kagubatan. Kahit ligtas na kami sa ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang biglaang pag-atake ng aswang. Ang bilis ng galaw nito. Ang amoy ng itim na likidong lumabas sa katawan niya na nakakasulasok at nakakakilabot. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang kaba at takot na muntik na kaming mapahamak. Maswerte talaga kami ngayong araw na to dahil natalo namin ang aswang. Pagdating namin sa kubo namin, para kaming mga lantang gulay na sabay bumagsak sa kanya-kanyang higaan. Pagod na pagod ang mga katawan. Isinilid ko muna ang mga nahuli naming ilahas na daga sa kulungan bago bumalik sa higaan. Pagbalik ko, nakita ko si Ibok na himbing na sa pagkakatulog. Maigpit pang yakap ang kanyang kumot. Hoy Ibok, bumangon ka nga riyan at magpalit ka muna ng damit. Maglinis ka muna ng katawan mo, aba. Ang baho mo na anak. Diyos ko, dumumi ka pa naman doon sa gubat kanina. Sige na, mamaya magkakakamot ka pa sa balat mo. Tayo naman inaantok na talaga ako Pwede bang bukas na lang ako magpalit? Hindi ko na talaga kaya tay. Ayoko nang bumangon. Ang pagod na ako Bukas? Hindi pwedeng bukas, pambira ka. Kung hahayaan mong hindi ka maligo at hindi magpalit, baka magka-impeksyon pa yung mga sugat mo. Kung hindi ka mabangon dyan, bubuhusan kita ng malamig na tubig ngayon din. Sige ka. Si tatay talaga masyadong panira sa tulog Tumayo ka na riyan at huwag kang batugan sa katawan mong Ibok ka. Sige na po, tatayo na. Tumungo si Ibok sa banyo. Nang makalabas siya, basa pa ang buhok at may hawak pantabo. Naabutan niya akong kumakain ng tirang tinapay namin kaninang almusal. Oh, ayan ka na pala. Halika rito. May natira pang tinapay. Kain ka na rin bago ka mahiga. Tinapay na naman? Akala ko magluluto kayo ng kanin at ulam Bukas na lang anak. Pagod na rin ang tatay Kung gusto mo, ikaw na lang ang magsain ng kakainin mo. Huwag mong ubusin ang bigas na nasa bigasan natin para may saingin pa tayo bukas. Hindi na po tay, ayos na po itong tinapay na lang. Sa ngayon, ito muna. Basta may laman lang ang tiyan natin bago matulog. O ito anak ko, yun na itong natira. Ubusin mo yan.
Paano ka, tay? Hati na lang po tayo. Sige na, iyon na yan. Alam kong gutom ka, anak. Sige po, tay. O tay, bakit parang nalungkot ka bigla? Parang malayo na naman ang iniisip mo. Ay, wala naman, anak. Naaawa lang ako sa sitwasyon natin. Nagsusumikap naman tayo araw-araw. Pero parang walang-wala pa rin nangyayari. Paulit-ulit lang. Gigising, trabaho, pagod, tapos wala. Gutom pa rin sa dulo. Anong walang-wala, tay? Eto nga may tinapay tayo ngayon. Buhay tayo, magkasama pa rin. Ang iba nga riyan, tay, mas masaklap pa ang kalagayan kaysa sa atin Ikaw talaga kahit kailan. Napaka-positibo mo. Pero tama yan. Siyempre, tay, sabi nyo nga, di ba? Hanggat may hininga, may pag-asa. Hindi naman sukatan ng saya kung gaano karami ang pagkain at pera ng isang tao. Basta't busog ang puso, ayos na. Tama ka. Anak, maiba nga tayo. Paano kung, halimbawa, kunin ka na ng nanay mo at dalhin ka sa Maynila? Halimbawa lang yun Baka gusto niyang bumawi sa'yo at bigyan ka ng mas magandang buhay. Kaya ka naman pala malungkot, tay. Yan naman pala ang iniisip mo Pero bakit naman niya ako kukunin? Pinabayaan niya na nga tayo noon pa, di ba? Pinagpalit nga niya tayo sa ibang lalaki, di ba? Oo nga, anak. Pero minsan kasi naiisip ko, baka nagsisisi na siya. Baka gusto niyang itama yung mga pagkakamali niya sa'yo. Itama ang pagkakamali niya sa akin? Bakit? Sa akin lang ba siya nagkamali, tay? Hindi ba pati sa inyo Iniwan niya tayo pareho. At ngayon, pagkatapos ng lahat, gusto mo pa siyang pagbigyan? Ganun ba, tay? Hindi ko sinasabing pagbibigyan natin siya, anak. Makinig ka nga muna, Ibok. Pinapairal mo na naman ang galit mo Ang sinasabi ko lang, baka gusto niyang humingi ng tawad sa'yo. Tawad? Anong silbi ng tawad kung iniwan niya tayo nung pinakakailangan natin siya? Kung totoo man yung sinasabi mo, tay, hayaan na lang natin siya. Masaya na siguro siya ron. Huwag na nating guluhin pa. Hindi ko naman kailangan ng mag-aarang bahay o mamahaling mga gamit Pansamantalang tumigil si Ibok. Nakita ko pang tumulo ang luha ng anak ko bago siya sumigaw. Tsaka wala na rin naman akong pakialam sa kanya, tay. Magsama sila ng bago niyang asawa. Anak, hindi kita tinuruan ng ganyang asal Nanay mo pa rin yun. Kahit ano pang mangyari. Alam ko naman yun, tay. Pero hindi ko pa rin kayang kalimutan kung paano niya tayo tinalikuran. Balang araw, anak, maiintindihan mo rin kahit na masakit. Mas magaan sa puso yung marunong magpatawad. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Bahala na po siya sa buhay niya. Kung anong pinili niyang landas, di dun siya. Hindi ka ba talaga sasama sa kanya, anak? Bakit naman po ako sasama sa kanya, tay? Ito ang buhay natin Dito ako lumaki, ito ang lugar ko, at ito ang tahanan ko. Kahit na may pera na raw ngayon ng nanay mo. Abay, balita ko, nagtayo sila ng maliit na negosyo ng bago niyang asawa. Ano naman ngayon kung may negosyo sila, pakialam ko. Hindi ko naman kailangan ng pera nila, no? Hindi ko rin kailangan ng bago niyang pamilya. Hindi mo man kailangan, pero baka gusto ka lang niyang tulungan. Baka gusto niyang bumawi. Bumawi? Tay, ilang taon niya tayong pinabayaan. Nung halos wala na tayong makain, nasan siya? Nung nagkasakit ako, ni anino niya wala. Tapos ngayon, bigla na lang siyang babalik para bumawi sa akin? Ano yun? Hindi ko sinasabing tanggapin mo kagad. Pero, baka pakinggan mo man lang siya. Alam mo, tay, bawas-bawasan mo ang pagiging mabait mo. Baka bigla ka na lang kunin dyan ni Lord Mga bababait pa naman ang inuuna niya. Biro lang, tay. Anak, sumeryoso ka nga. Pasensya na po, tay. Pero, ano naman po ngayon? Kung maayos na po ang buhay ni nanay, di ba? Kahit maliit pa,
o malaki ang negosyo nila, lumaguman ang sangkaterbang pera nila, dito pa rin po ako. Hindi kita iiwan, Tay. Teka nga, ano ba, Tay? Para may gusto kang iparating sa akin, ah. Mangyaring tumawag kasi ang nanay mo sa kapitbahay natin si Aling Matilda. Alam mo yung may telepono bang tindahan? Sabi niya, balak daw umuwi rito ng nanay mo. Hindi ko alam kung kailan. Pero uuwi siya. Ha? Bakit naman siya uuwi? Para saan pa't uuwi siya rito? Yun nga. Gusto ka raw niyang isama sa Maynila, anak. Sabi niya pag-aaralin ka raw niya ron. Mas maganda raw ang buhay mo kung kasama siya. Hindi mo ba gusto yun, anak? Makakapag-aral ka ron. Hindi mo na kailangan maglakad ng malayo araw-araw. Tay, magandang ang pakinggan yun. Pero hindi ko alam. Alam mo naman yan si nanay. Walang isang salita sa klase ng tao. At saka, bakit ngayon lang siya magpapakita, di ba? Bakit ngayon lang niya naisip na gusto niya akong pag-aralin? Nung panahon kailangan ko siya, wala siya. Alam ko, anak. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero kasi baka ngayon lang nakaluwag-luwag ang nanay mo, hindi ba? Sus, makakapag-aral nga ako. Yan na naman ngayon. Siguradong hindi naman ako masaya ron. Wala ka ron, Tay. Anong silbi ng pag-aaral at pagsisikap ko kung hindi naman kita kasama, di ba? Dito, Tay, kahit mahirap, masaya ako kasi nandito ka. Sandaling sumilyap si Ibok sa bintana namin at saka bumuntong hininga. At saka, mag-aaral din naman ako rito, Tay, di ba? Hindi naman kailangan sa Maynila para matuto eh. Malay ko ba dun sa bagong asawa ni nanay? Baka masungit o nananakit pa yun. Teka, Tay, sabihin mo nga. Ano ba? Gusto mo ba talaga ako sumama kay nanay sa Maynila? Bakit parang pinagtutulakan niyo po ako? Hindi naman sa ganun, anak. Hindi ko sinasabi na gusto kong sumama ka sa nanay mo. Sa totoo lang, kung pipiliin mong umalis, abay masasaktan ako, anak. Kasi ako na lang ang may iwan dito sa bahay natin. Wala na akong kasama sa buhay. Alam mo naman, di ba? Ikaw lang ang kasangga ko sa hirap at ginhawa. Yun naman pala, Tay eh. Dito na lang po ako. Wala akong ibang pipiliin kundi ikaw lang, Tay. Kahit mahirap ang buhay natin, basta't magkasama tayo, ayos lang po yun. Hindi ko kailangan na maranyang buhay, Tay. Ang gusto ko lang, yung kasama po kita palagi. Napangiti na lamang ako habang nangingilid ang mga luha. Niyakap ko si Ibok ng maigpit para bang biglang nawala ang bigat ng mga pinag-usapan namin kanina. Ramdam ko ang init ng pagmamahal ng anak ko. At sa sandaling yun, naisip ko na kahit gaano pa kahirap ang buhay, sapat na ang magkaroon ng ganitong anak. Mapagmahal at marunong tumanaw ng halaga. Swerte ko lang talaga at dahil si Ibok ang naging anak ko. Salamat, anak, ha? Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa sinabi mo. Aray, Tay, aray. Sandali. Grabing higpit naman ng yakap mo. Parang mawawalan na ako ng hangin eh. Pasensya na, anak. Natuwa kasi ako sa ina sobre. Alam mo, Tay, huwag ka nga magpapaniwala kay nanay. Tinatakot ka lang nun. Huwag ka nalang papaapekto sa sinasabi niya. At saka pwede ba, Tay, iwas-iwasan mo lang maging mabait. Alam nyo, matutuluyan talagang kunin ako ni nanay eh, kapag kinuha ka na rin ng langit sa akin sa sobrang kabaitan mo. Loko ka talagang bata ka. O siya, matulog ka na ron. Maliligo lang ako saglit dahil ang baho-baho ko na. Oo nga po, Tay. Ang lala po ng amoy nyo. Kumapit yata yung amoy ng aswang sa katawan nyo eh. Sige na. Matulog ka na. Bukas ng umaga, magbebenta pa tayo ng mga ilaas na daga sa bayan. Sige po, Tay. Mauna na po ako sa pagtulog. Pumasok ako sa banyo
at agad kong nilinis ang aking katawan. Ramdam ko ang pagod na naipon sa buong maghapon. Pero ang lamig ng tubig ang nagtanggal ng bigat sa dibdib ko. Saglit pa akong nagbabad sa malamig na tubig. Paglabas ko, napatingin ako kay Ibok. Nakatulog na siya sa saig. Nakalatag ang lumang banig namin. Nakatalukbong siya ng kumot at mahigpit na yakap ang unan. Napangiti ako sa simpleng tanawing yon. Nawala ang lahat ng pagod ko. Humiga ako sa tabi niya bago ko ipinikit ang aking mga mata at sa isip ko nagdasal ako na sana pagising namin bukas ay panibagong simula na yung puno ng pag-asa. Magandang umaga, Tay. Oh, aba. Ang aga mo naman yatang gumising. Anong meron? At parang ganadong-ganado ka ngayon. Magbibenta po tayo ng ilahas na daga sa bayan, di ba? Ano ba, Tay? Nakalimutan niyo na po ba? Kahapon pa nga ako excited eh. Hindi ko naman nakalimutan, anak. Pero teka, bakit para yatang bis na bis ka? Akala ko pupunta lang tayo sa bayan. Hindi sa kasalan. Siyempre naman, Tay, binataan na ako eh. Dapat marunong na mag-ayos ng sarili. Paano kung may magagandang babae na bumibili sa atin? O, di ba? Dapat presentable ako sa paningin nila. Nakakahiya kung amoy gubat ako. Grabe ka naman sa arte mo, anak. Kung sa bagay, mana ka nga sa nanay mo. Mahilig din mag-ayos yun. Yang ka na naman eh. Pero ikaw din naman, Tay, nung kabataan mo siguro, ganyan ka rin. Aba, baka mas pogi pa ako nung panahon ko. Yan. Sige na nga, Tay, maligo ka na ron. Baka mamaya pagdating natin sa bayan ubos na ang mga customer natin. Sayang naman ang kikitain natin. Oo na, mabilis lang naman ako maligo. Binilisan ko ang galaw ko at agad na nagbihis. Maaga pa lang ay mainit na ang araw, kaya pinili naming magmadali bago pa tuluyang uminit sa daan. Bitbit namin ang ilang nahuli kagabing mga ilahas na daga na ibebenta namin sa bayan. Pagdating sa kanto, saglit akong huminto at inilagay sa sako ang ilan sa mga hindi namin ibebenta. Teka, para saan po yan, Tay? Bakit hindi ba niyo pa po yung sako ng ibang ilahas na daga? Ito, iiwan ko muna rito. Dadaling ko mamayang hapon kay paring Ramon. May pakiusap kasi sa akin kahapon Magiinom ba kayo mamaya, Tay? Sana nga. Kung hindi ka masyadong kukuda riyan. Aba, hindi naman ako nagagalit, Tay, kapag umiinom ka ng alak eh. Ang sa akin lang po, sana ilagay niyo po sa lugar kapag nalalasing ka na. Alam niyo na po, huwag kayong maingay. Kung minsan pa po nakakatulog pa po kayo sa daan. Minsan lang naman mangyari yun, anak. Pero paano po kung pagdiskitahan ka ng mga tambay? At isa pa, hindi na natin alam ang panahon ngayon, Tay. Tignan mo nga, sinugod tayo ng aswang, di ba? Naku, baka maging pulutan ka nila, Tay. Nako, ang anak ko talaga. Masyadong maalalahanin. Oo na, Tay. Pero seryoso ako Kumain ka muna bago ka uminom. Baka kasi kaya madalas nasasakitan ka ng tiyan dahil puro alak na lang ang laman yan. Ang aga-aga, sermon agad. Hindi ko alam kung anak ba kita o ikaw ang tatay sa ating dalawa Kasi, Tay, kung hindi kita papaalalahanan, sino magsasabi nun sa'yo? Ayoko lang po na magkasakit ka. Salamat. Salamat, anak. Wala yun, Tay. Maliit na bagay lang yun. Siya nga pala. Kailan nga po ulit tayo manghuhuli, Tay? Kasi parang parang ayoko na po talagang bumalik sa gubat. Kung hindi naman tayo babalik dun, anak, saan naman tayo kukuha ng pera at bigas natin? Hindi naman pwedeng wala tayong pangkain, di ba? Yun nga po ang problema, Tay Sana lang, sa susunod na punta natin dun, wala nang aswang na humarang ulit sa atin. Parang natroma po talaga ako Tuwing naiisip ko yung gabing yun, talagang nanginginig pa rin ako. Natural lang yun. Lahat naman matatakot kung ganun ang naranasan. Alam ko po, Tay. Pero sana sa susunod, hayop na lang talaga ang kaharapin natin, hindi yung kung ano-anong nilalang pa. Oo, sana nga. Pero kung sakaling meron man,
sabay ulit nating lalabanan tulad ng dati. Pero ayos lang naman sa akin, anak, na mag-isa lang akong mga susagubat. Kaya ko naman yun. Hindi Tay, sasamahan pa rin kita. Kahit kaya mo. O sige, sabi mo eh. Nang makarating kami sa bayan, mabilis lang na naubos ang mga ilahas na dagang dala namin. Halos hindi pa kami nakakatagal sa pwesto. Ubus na kagad ang paninda. Natuwa ako dahil kahit papano maganda ang kinita namin ngayong araw. Si Ibok naman, abot tenga ang ngiti nang makabili siya ng bagong tsinelas. Doon ko lang nalaman kung bakit kanina pa siya bis na bis at sapatos pa ang ginamit. Wala nga pala siyang matinong tsinelas na maisuot. Kaya naman, nang maisuot niya ang bago niyang pares na tsinelas, para siyang batang tuwang-tuwa. Panay pa ang tingin sa paa niya habang naglalakad. Nang mag-alas 5 na ng hapon, nagpaalam ako kay Ibok. Ibok, mauna na ako sa bahay ah. Iiwan muna kita sandali. Magiinom kami sa bahay ni Paring Ramon. Baka gabihin ako ng konti. Tumango lang si Ibok. Bit-bit ang pinamili namin. Sige po Tay, ingat po kayo ah. Huwag masyadong marami ang inumin nyo. Oo anak, hindi ako magtatagal doon. Habang naglalakad ako palayo, tanaw ko pa si Ibok na nakatingin sa direksyon ko bago niya tinahak ang daan pa uwi. Napangiti ako at saka nagpatuloy sa paglalakad papunta kina Paring Ramon. Hindi naman ako nagtagal sa inuman namin dahil nang pumatak na ang alas 8, nagpaalam na rin akong umuwi. Tahimik ang daan pa uwi. Tanging mga huni lamang ng kuliglig ang maririnig. Habang binabagtas ko ang madilim na daan, bigla kong narinig ang mahinang iyak ng isang babae. Sa una, inakala kong guni-guni ko lang yon. Pero habang lumalakad ako, mas lalo itong lumalakas. Parang nanggagaling sa may paanan ng gubat ang iyak. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may kung anong puwersang nagtulak sa aking sundan yon. Hanggang sa marating ko ang malaking puno ng balete. Doon ko siya nakita. Isang babae. Nakaupo sa lupa. Nakayuko. At nakasubsob ang muka sa tuhod. Humahagulgul siya. Saglit akong napahinto. Miss, ayos ka lang ba? Ngunit hindi siya sumagot. Patuloy lang ang pag-iyak nito. Hanggang sa unti-unti niyang iniangat ang ulo niya. Napaatras ako ng bagya nang magtagpo ang aming mga mata. Maganda ang babae. Sa tansya ko ay nasa edad 30. Maputi ang balat at may mahabang buhok. Miss, mawalang galang na. Bakit ka ba umiiyak dito sa ganitong oras? Hindi siya sumagot. Ngumiti siya ng bagya. Isang ngiting may halong lungkot. Kamamatay lang kasi ng asawa ko. Sige. Abay, ganun ba? Mukhang naistorbo kita. Mauuna na ako. Gusto ko sanang may kausap. Pero wala naman ako mapagsabihan. Dahil wala naman akong pamilya bukod sa asawa ko. Abay, nakakaawa ka naman kung ganun. Kung gusto mo, pwede ka magkwento sa akin. Ayos lang ba sa'yo? Ayos lang naman. Kinuwento sa akin ni Josephine ang sinapit ng kanyang asawa. Habang nagsasalita siya, halata sa boses niya ang galit at lungkot. Ang sabi niya, pinatay daw ng isang mangangaso ang kanyang asawa. Wala raw awa itong pinatay ng walang dahilan. Habang nagkikwento siya, napayuko ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Mangangaso rin kasi kami ni Ibok, pero wala namang kaming pinatay na tao. Salamat ah. Ngayon lang ulit ako may nakausap na taong may malasakit sa akin. Simula nang mamatay ang asawa ko. Salamat ulit, Dan. Kahit papano. Parang gumaan ang loob ko. Ganun ba? Alam mo minsan, ganyan talaga ang buhay. May mga bagay na hindi natin inaasahan. Oo nga.
Ang masakit pa, hindi ko man lang siya nasilayan sa huling sandali. Ang hirap tanggapin. Pero heto ko, sinusubukang kayanin. Naiintindihan ko. Mahirap talagang mawalan ng mahal sa buhay. Oo, may dahilan nga siguro. Kaya nga ako nandito sa gubat na to. Dito kasi siya huling nakita. Huling nakita? Abay, anong ibig mo sabihin? Dito kasi siya sa gubat pinatay. Nakakalungkot naman yan. May alam ka ba kung sino ang mangangasong yun? Marami kasing mangangaso sa lugar na to. Baka napagdiskitan siya. Wala pa. Pero may kakilala akong nakakita sa nangyari ng araw na yun. At balang araw, matatagpuan ko rin siya. At kapag nangyari yun, hindi ko siya patatawarin. Pero wag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Siya nga pala. Saan ka nga pala nakatira, Josephine? Ihatid na kita. Hindi pa naman ligtas sa lugar na ito. Hindi na, Dan. Kaya ko na ang sarili ko. O sige. Mauna na ako, ha? Pwede ba tayo magkita bukas, Dan? Gusto ko kasing may kausap. Abay, pwede naman. Salamat. Habang naglalakad ako pa uwi, parang gumagaan ng pakiramdam ko kahit hindi ko alam kung bakit. Pagpasok ko sa bahay, naabutan ko si Ibok na gising pa, nakaupo sa may kawayan naming upuan at tila may inaayos. Oh, bakit gising ka pa, anak? Hindi ka pa natutulog? Hinintay kasi kita, Tay. Akala ko kasi hindi na kayo uwi. Oh, bakit nakangiti ka, Tay? Wala. May nakilala lang akong babae sa paanan ng kagubatan kanina. Umiiyak. Naku, Tay, baka ang babaeng yun na ang papalit sa posisyon ni nanay sa puso mo, Sira ka. Kamamatay lang ng asawa ng tao eh. Ano naman ngayon? Patay na pala eh. Hindi naman na yun babangon eh. Ikaw talagang bata ka, oo. Ang sarap mong kurutin sa singit eh. Puro kalokohan ang alam mo eh. Ba't hindi ka pa pala natutulog? Wala ka pa nga. Paulit-ulit. Hinintay nga kita, Tay. Wala naman sa akin ng mga mata mo Buti sana kung nasa bulsa ko. Ito na nga, Tay, matutulog na. Piloso po masyado to si tatay eh. Porkit nakakilala lang ng babaeng ipapalit kay nanay. Ewan ko na lang talaga sa'yo, Ibok. Loko-loko kang bata ka. Ay, Tay, dalhin mo nga rito sa bahay. Gusto ko lang pong kilatisin. Simula nung araw na yon, na nagkakilala kami ni Josephine, napadalas na ang pagkikita namin. Minsan, sabay kaming bumababa sa bayan para mamili. Habang tumatagal, napapansin kong mas gumagaan ang loob ko sa kanya. Madalas din niya akong kumustahin, tanungin kung kumain na ba ako o kung pagod ako sa pangangaso. Sa totoo lang, matagal na panahon na rin mula nung may nag-aalala sa akin ng ganun. Unti-unti, hindi ko namamalayan na hinahanap-hanap ko na ang presensya niya araw-araw. Tay, ikaw napapansin ko napapadalas na ang alis mo kasama ang Josephine na yan. Hindi mo ba alam na kagabi may umataking aswang sa akin? Mabuti na lang at nahagilap ko kagad yung igok pagi na tinago mo at agad kong naitaboy. Totoo ba yan, anak? Bakit hindi ko namalayan yan? Paano mo malalaman? Abala ka nga sa Josephine mo. Pinabayaan na nga ako ni nanay, pati ba naman ikaw? Nawawalan ka na nga ng panahon sa akin dahil sa babaeng yun eh. Sabihin mo nga sa akin, Tay, kayo na ho ba? Ano bang iniisip mo, anak? Hindi no. Nagtutulungan lang kami ni Josephine. Nakalimutan ng mga masalimuot na pangyayari sa buhay namin. Asus! Ang arte-arte. Anak, huwag ka na nga magtampo sa akin. Hayaan mo bukas. Dadaling ko na lang si Josephine rito. Ipapakilala kita sa kanya. Ikaw pong bahala. Bahay mo naman to eh. Malaya kang gawin ng lahat ng gusto mo. Kinabukasan, gaya ng ipinangako ko kay Ibok, dinala ko si Josephine sa bahay namin. Habang naglalakad kami sa daan, ramdam ko ang init
ng kamay niyang mahigpit kong hawak. Hindi ko mapigilang mapangiti. May kung anong saya sa akin. Pareho na kaming dumaan sa hirap at lungkot ng pagkawala. At ngayong pareho kaming walang asawa, naisip namin na baka ito na ang pagkakataon para muling subukan. Walang kasiguraduhan, pero pareho kaming handang tanggapin ang posibilidad. Anuman ang mangyari. Dan, salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon nagluluksa pa rin ako sa pagkawala ng asawa ko. Ikaw ang dahilan kung bakit muli ako natutong ngumiti. Wala yun, Josephine. Sa totoo lang ako nga ang dapat na magpasalamat sa'yo. Dahil kahit papano, natulungan mo rin akong makalimot sa sakit na iniwan ng asawa kong nang iwan sa amin ni Ibok. Siguro nga, pareho lang tayong sugatan noon. Pero buti na lang, nagtagpo tayo. Oo nga, pero itinadhana na rin siguro tayo. 2 taong parehong iniwan, pero ngayon, natutong muling magmahal. Palagay mo, Dan, matutuwa kaya ang anak mo kapag nalaman niyang may relasyon na tayong dalawa? Kilala ko ang anak ko, Josephine. Mabait si Ibok. Sigurado ko matutuwa siya kapag nalaman niyang may nagpapasaya na sa akin. Sana nga, Dan. Kinakabahan pa rin ako Baka hindi niya ako magustuhan o baka isipin niyang pumalit ako sa nanay niya. Huwag kang mag-alala. Alam kong maiintindihan niya. Lahat naman tayo gusto lang maging masaya, di ba? At kung makikilala ka lang ni Ibok na mabuti, siguradong mamahalin ka rin niya, gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Salamat talaga, Dan. Nang makarating kami sa bahay, nadatnan ko si Ibok na abala sa pagsisibak ng kahoy. Pawis na pawis siya. Sinenyasan ko siya na tumigil muna sa ginagawa dahil may ipapakilala ako. Bahagyang ngumiti si Ibok nang makita si Josephine. Pero nang mapansin niya na magkahawak ang aming kamay, bigla siyang napatigil. Dahan-dahan siyang napatingin sa akin, tapos kay Josephine, bago muling ibinaba ang tingin niya sa aming mga kamay. Mabilis na nawala ang ngiti sa labi niya at napalitan ng seryosong tingin. Tumikhim ako, pilit pinapawi ang bigat ng hangin. Ibok, anak, si Josephine nga pala. Ngunit hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya si Josephine sandali bago siya muling yumuko at ipinagpatuloy ang pagsisibak ng kahoy. Anak, itigil mo muna yan. Halika sa loob. May mga dala kaming pagkain. Busog pa ako. Kainin niyo na lang po. Anak naman, wag ngayon. Ibok, alam ko na bigla ka. Pasensya na. Hindi agad namin sinabi sa'yo. Ayos lang. Buhay niyo naman yan Dahil sa malamig na pakikitungo ni Ibok kay Josephine, halatang nasaktan ito. Hindi ko nga maintindihan si Ibok dahil parang kamakailan lang gusto niya akong magkaroon ng babaeng katuwang sa buhay. Pero ngayong nahanap ko na, parang ayaw niya naman. Tahimik lang si Josephine habang kumakain kami. At kahit na anong pilit kong pasiglay ng usapan, halata pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Hanggang sa kalaunan, bigla na lang siyang tumayo at nagsabing paggabi na raw at kailangan niya nang umuwi. Sinubukan kong pigilan siya, pero ngumiti lang siya ng pilit. Huwag mo na akong ihatid, Dan. Mas mabuti pang kausapin mo na lang ang anak mo. Baka sakaling mawala ang tampo niya sa atin. Wala na akong nagawa kundi tumango. Pinanood ko siyang lumakad palayo. Pagkatapos niyang umalis, huminga ko ng malalim. Ibok, halika nga, mag-usap tayo. Para saan pa? Di ba tinanong kita kung karelasyon mo na yung Josephine na yun? Pero nagsinungaling ka. Ano naman ngayon? Ikaw hindi kita maintindihan
Hindi ba't dati nang nagmumukmuk pa ako dahil sa nanay mo, gusto mo makahanap ako ng babaeng magiging katuwang ko sa buhay? Ngayon nandito na. Nagkakaganyan ka naman. Isipin mo naman ang kasiyahan ko, Ibok. Yun na nga, tay eh. Puro kasiyahan mo na lang ang naiisip ko. Kaya muntik na malagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ko. Dahil sa Josephine na yun. Naatin mo na hindi ako uwian. Ang sabi ko, gusto kong makahanap ka ng babaeng katuwang mo sa buhay. Pero hindi ko sinabi na kapag nahanap mo na, kalimutan mo na lang na may anak ka. Wala ka rin naman palang pinagkaiba kay nanay, tay. Ano sabi mo? Tarantado kang bata ka. Pipili ka na rin lang naman ng babae, amoy imbornal pa. Maganda nga, maputi, pero amoy kanal naman. Amoy patay na hayop ang amoy. Buti nakakayanan mo. Itigil mo na yan, Ibok, ha? Ayusin mo ugali mo. Ewan ko sa inyo, tay. Kung ganito napapabayaan naman ako rito sa bahay natin at nalalagay sa alanganin ng buhay ko, baka nga tamang sumama na lang ako kay nanay sa Maynila. Total, nandiyan naman na si Josephine eh. Hindi mo na ako kailangan pa. Ibok naman. Tinalikuran lang ako ng anak ko. Sa mga sumunod na araw, hindi kami nagpapansinan ni Ibok. Parang wala na siyang pakialam. Kahit parito sa bahay, natutulog si Josephine. Kinaumagahan, naabutan kong umiiyak si Ibok habang hawak niya ang alaga niyang pusa. Wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Anak, ano nangyari sa alaga mo? Huwag mo nang itanong pa. Nakita mo naman, di ba? May kung anong hayop pang umatake rito kagabi. Kasarapan ang tulog mo. Kaya hindi mo kagad napansin. Pasensya ka na, anak. Hindi na umimik pa si Ibok. Tahimik lang siyang umupo sa sulok. At habang pinagmamasdan ko siya, napansin kong mas lumakas pa ang iyak niya. Sa halip na pagalitan, hinayaan ko na lang siyang ilabas ang nararamdaman niya. Bago ako pumasok sa loob, hinaplos ko muna ang ulo niya. Pagpasok ko sa kwarto, nadatnan ko si Josephine na mahimbing pa ring natutulog. Tanghali na, pero gaya ng dati, tulog pa rin siya. Napansin ko na tuwing dito siya natutulog, laging ganun. Madalas siyang puyat at magigising ng tanghali. Maingat akong umupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang maamo niyang muka. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin kami nagtatabi ni Josephine sa pagtulog. May distansya pa rin sa pagitan namin dahil alam kong hindi pa tanggap ni Ibok ang relasyon naming dalawa. Hanggat hindi maayos ang lahat, mas mabuting may konting pagitan muna para sa kapayapaan naming tatlo. Josephine, gumising ka na. Bahagya akong natigilan nang mapansin ko ang mapulang bakas sa gilid ng labi ni Josephine. Akala ko nung una ay simpleng dumi lang, pero nang lumapit ako, napansin kong dugo pala yun. Tuyo na. Agad kong tinignan ang suot niyang damit at lalo kong napatigil nang makita kong may bahid din yun ng dugo. Parang pinunasan lang pero hindi lubusang natanggal. Teka, ano nangyari sa'yo? Bakit may dugo sa damit mo at sa bibig mo? Saglit siyang napabangon at napatingin sa akin. Ha? Ito ba? Wala to. Tumama kasi ang labi ko sa higaan kagabi. Dumugo sa sobrang lakas ng pagkakatama. Nang tignan ko ang kanyang labi, wala naman sugat. Hindi ka pa bababangon. Mag-almusal ka na. Sige. Susunod ako. Kinahapunan, umuwi na si Josephine at hinatid ko siya sa gubat. Medyo madilim na, kaya nagmamadali na kaming dalawa. Sa dulo ng kagubatan ang bahay niya, pero hindi pa ako nakakapunta ron ni minsan. Tahimik kaming naglalakad nang bigla kaming huminto sa parte kung saan ko sinunog ang katawan ng aswang. Halata agad ang pag-iba ng hangin doon. May amoy pa ring sunog at abo. Tumingin ako kay Josephine.
Maliwanag sa mukha niya ang kakaibang ekspresyon na hindi ko maipaliwanag. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at hinaplos niya ang balikat ko pababa sa dibdib ko. Josephine, bakit ka huminto sa paglalakad? Tinanggal ko ang kamay niya sa dibdib ko at bahagya kong umatras. Pilit ko na iniiwas ang sarili ko kay Josephine. Ramdam ko rin ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa hiya o sa kakaibang kaba na unti-unting gumagapang sa akin. Wala ka ng oras para sa akin sa bahay niyo. Hindi rin tayo magkatabi sa higaan. Natatakot ka ba, Dan? Baka marinig tayo ni Ibok. Ano bang pinagsasasabi mo, Josephine? Naramdaman kong nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung lalayo ba ako o hahayaan siya sa gusto niyang mangyari. Patuloy ang kamay niya sa paglalaro sa dibdib ko. Kahit ilang beses ko na itong tinatanggal. Josephine, teka. Ano bang ginagawa mo? Bakit, Dan? Hindi mo ba ito gusto? Hindi ka ba naaakit sa akin? Gusto ko. Pero, Josephine naman, dito talaga? Sa gitna ng gubat? Bakit? Ano naman ngayon? Ang mahalaga'y narito ka. At ako. Lalo akong napatras. Ramdam ko ang malamig na hangin, pero mas malamig ang titig niya. Parang may kakaibang ningning sa mga mata ni Josephine. Kung tumitig siya, para bang lalapain niya ako anumang oras. Josephine, bilisan na lang natin ang paglalakad nang makauwi ka na. Hindi to tama eh. Mapangakit na kinagat ni Josephine ang kanyang ibabang labi bago niya isa-isang hubarin ang kanyang damit hanggang sa lumantad sa akin ang kanyang katawang wala ng saplot. Balak ko na sanang talikuran siya nang bigla niya akong hatakin at pinahiga kung saan ko sinunog ang aswang. Mapusok niya akong hinalikan hanggang ang halik niya ay naging agresibo. Nakaramdam ako ng takot lalo na nang huminto si Josephine sa ginagawa niya at mariin akong tinitigan at nakakatakot na ngumiti. Pumikit siya at nang imulat niya ang kanyang mga mata, biglang nagbago ang kanyang anyo. Parang nahati ang kanyang balat hanggang sa naging nakakatakot na halimaw siya. Dahil nakadagan siya sa akin, hindi ako makagalaw. Dito mo pinatay ang asawa ko. Ngayon, dito rin kita papatayin. Aswang ka pala. Walang hiya ka. Niloko mo ako. Uto-uto ka. Mabilis ka mapaniwala. Kaya hindi na ako magtataka pa kung bakit ang asawa mo ay nagawa kang ipagpalit. Tuso ka. Binilog mo ko, Josephine. Nagpanggap ka. Hindi ka lang halimaw. Isa ka rin mapanlinlang. Hindi ko naman yung gagawin kung hindi mo pinatay ang asawa ko. Sino asawang pinagsasasabi mo? Yung bang halimaw na kagaya mo rin? Kung ganon, hindi kami nagsisisi ni Ibok na pinatay namin siya dahil salot kayo sa lipunan. At dapat, ikaw na ang isunod. Tignan natin kung sino susunod sa ating dalawa. Inilabas ni Josephine ang kanyang mahabang dila. Sa kanya ito pinulupot sa leeg ko. Inilapit niya ang kanyang muka sa aking muka. Sa kanya ginamit ang kanyang mahabang kuko at pilit na binuksan ang bibig ko. Uunahin kong tanggalin ang dila mo. Tignan natin kung makapagsalita ka pa. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako, halimaw ka. Bibitiwan lang kita, Dan, kapag wala ka ng buhay at nalantakan ko na ang laman mo. Pinilit kong makawala sa pagkakasakal sa akin ni Josephine gamit ang kanyang mahabang dila. Kinapa ko ang kahit na anong bagay sa gilid ko hanggang sa makapako ang isang bato. Nahihirapan man ako, pinukpok ko yun sa kanyang ulo, dahilan para mabitiwan niya ako. Aba, lalaban ka pang talaga! At bakit naman hindi? Susugod sana siya nang umatras ako.
Mabilis akong tumakbo papunta sa isang putol na sanga na nasa lupa at inabot ko agad ito. Nang muling lumapit si Josephine, handa na ulit siyang umatake sa akin. Sinikap kong patamaan siya ng sanga na hawak ko. Pinalo ko siya at tumama yon sa balikat niya. Napaigik ang aswang pero hindi pa rin siya nanghina. Habang naglalaban kami, galit at isang mabilis na hampas ang ginawa niya. Balak na sanang itusok ang matatalim niyang kuko sa leeg ko. Pero naging alerto ako ng mga sandaling yon at agad kong itinusok ang putol na sanga sa tiyan niya para pigilan siya sa balak niyang gawin. Dahil matulis ang dulo nun, buong lakas kong itinusok yun sa tiyan niya. Tumagos ito sa kalamnan ng aswang. Napatingin siya sa akin. May dumaloy na itim na dugo at mabahong likido mula sa sugat niya. Hindi nagtagal, napasuka siya ng itim na likido at umalingasaw ang mabahong amoy na parabang nabubulok. Nang sandaling yon, napawi ang kumpiyansa niya. Nanginginig siya at tila mawawalan na ng lakas. Ginamit ko ang pagkakataon na yon para umatras at maghanda muli. O ngayon, sabihin mo sa akin, demonyo ka, kung sino mamamatay sa ating dalawa. Sabihin mo! Tumingin sa akin si Josephine at ngumingisi siyang tinanggal ang kahoy na nakatusok sa kanyang tiyan. Nagulat ako sa ginawa niya, pero mas nagulat ako nang biglang gumaling ang sugat niya. Magpaalam ka na, Dan! Magpaalam ka na! Dahil ito na ang magiging katapusan mo! Bigla akong dinakma ni Josephine. Tumusok ang mahahaba niyang kuko sa balikat ko at naramdaman ko ang kirot na parabang pinupunit ang laman ko. Mabilis niya akong binalibag sa lupa at galit na dinaganan. Napapikit na lang ako nang makita kong itutok na niya ang matutulis niyang kuko sa dibdib ko. Ilang saglit ko rin pinigilan ang hininga ko. Hinihintay ko ang sakit ng pagturok ng matatalim na kuko nito. Pero wala. Nang imulat ko ang mga mata ko, laking gulat ko nang makita kong nakahandusay na si Josephine. May nakatarak na sibat sa dibdib. Napahawak siya ron habang pilit na humihinga. At sa likuran niya, nakita kong nakatayo si Ibok at pawis na pawis. Binunot ni Ibok ang itak na nakatali sa tagiliran niya at walang pag-aalinlangang itinaga sa leeg ni Josephine. Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na alulong nito. Nakakakilabot ang boses nito, mababa at garalgal na parabang galing sa kailaliman ng lupa. Napalinga-linga ako. Nanginginig pa rin habang dahan-dahang bumagsak si Josephine sa lupa nang wala ng buhay. Akala ko tapos na, pero laking gulat namin nang palibutan kami ng mas marami pang aswang. Diyos ko, Tay! Ano to? Katapusan na natin! Hindi, anak. Lalaban tayo. Pero paano, Tay? Sugatan ka na! Kaya mo pa ba? Kakayanin. Kung ganun, kunin mo tong itak, Tay. Gamitin mo. Kukunin ko lang ang sibat. Humampas ang malamig na hangin sa balat ko habang hawak ko ang itak. At si Ibok naman ay tangan ang sibat. Akala ko tapos na ang lahat nang mapatay namin ang aswang na si Josephine. Pero mali pala ako dahil maya-maya lang narinig namin ang mga alulong mula sa loob ng gubat. Isa, dalawa, hanggang sa parang napakarami na. Tay! Anak ng putya! Padami na sila ng padami! Hindi ko na mabilang! Paglingon ko, nakita kong mula sa dilim ay unti-unting lumalabas ang mga aswang. Ang iba, naglalaway na may kasama pandugo at ang iba naman ay gumagapang sa lupa. May mahabang kuko na animoy kutsilyo at mga matang parang bolang apoy. Baka sa kanila ang gutom at pananabik sa dugo at laman ng tao. Talagang kinilabutan ako
ng mga sandaling yun, pero wala nang oras para matakot. Ibok anak, huwag kang lalayo sa akin kahit anong mangyari. Unang sumugod ang isa. Mabilis ang galaw, parang kidlat. Inundayan ko ng itak at tumama sa balikat nito. Napasigaw ito at bumagsak, pero agad na sumugod ang dalawa pa. Tumalon ako sa gilid at itinarak ang itak sa tiyan ng isang aswang. Sabay sinipa ang isa papalayo. Sa gilid ko, nakita kong mabilis ding kumilos ang anak kong si Ibok. Itinutok niya ang sibat at sinaksak ang isa sa dibdib. Tumilamsik ang itim na dugo sa mukha niya, pero hindi siya nagpatinag. Tumilapon sa di kalayuan ng itak na ginagamit ko nang tabigin yun sa akin ng aswang. Mabuti na lamang ay agad itong nakuha ni Ibok. Tay! Itong itak! Gamitin mo! Inuha ko yon at isang malakas na hampas ang ginawa ko sa leeg ng kalaban. Naputol ang ulo nito at gumulong sa lupa. Pero hindi pa rin natatapos. Mas marami pa ang dumarating na aswang. Naririnig ko ang mga yapak nila at ang mga nakakabinging singasing at alulong. Lumapit sa akin si Ibok, hingal na hingal. Sabay namin sinugod ang mga aswang. Tinaga ko ang mga lumalapit sa amin habang si Ibok naman ay mabilis na tumatalon at itinutusok ang kanyang sibat sa mga sumusubok na umatake. May isa pang umatake mula sa likuran, pero nasalag ko yun at agad kong binaligtad ang itak para tagain siya sa dibdib. Agad na umalingasaw ang amoy ng bulok na laman. Grabe, Tay! Ang dami nila! Parang di na sila nauubos talaga! Kaya natin to anak, hanggat magkasama tayo. Walang tatalo sa atin! Paulit-ulit naming hinarap ang mga halimaw. Ang lupa sa paligid namin ay nababalot na ng itim at nakakasulasok na baho ng dugo ng mga halimaw. Hanggang sa unti-unting humina na ang kanilang pag-atake at isa-isa silang nagtakbuhan pabalik sa madilim na gubat. Pagkatapos ng labanan, halos hindi na ako makahinga. Ang katawan ko puno na ng gasgas at sugat, pero kaya ko pa namang tumayo. Lumapit si Ibok sa akin. Hawak pa rin ang sibat niyang puno ng dugo ng mga aswang. Tay! Aray ko! Ayos ka lang ba? Oo anak, salamat. Salamat sa'yo. Kung wala ka, baka kwento na lang ang tatay mo ngayon anak. Wala yun, Tay. Ano na palang gagawin natin dito sa mga bangkay ng mga aswang na to, Tay? At sa mga nakatakas na aswang? Ipunin mo mga tuyong dahon sa paligid at susunugin natin ang gubat na ito. Inipon namin lahat ng mga layang dahon. Bumalik din si Ibok sa bahay para kumuha ng gasolina. Pagbalik niya ay walang pag-aalinlangan naming sinunog ang buong paligid para hindi na makatakas pa ang iba pang mga aswang. Tay, pasensya na po talaga sa mga inasal ko. Kaya ko lang po yun nagawa dahil nakita talaga ng dalawang mata ko na yung Josephine na yun ang kumain sa alaga kong pusa. Hindi ko po kagad sinabi sa inyo dahil pinangunahan po ako ng takot na baka hindi niyo po ako paniwalaan Wala yun anak. Nagpapasalamat nga ako sa iyo dahil ipinamulat mo sa akin ang realidad na wala sa ibang tao ang pagmamahal na hinahanap ko, kundi nasa iyo lang. Habang nakatanaw ako sa apoy na unti-unting lumalamon sa paligid, unti-unti kong naalala ang lahat ng nangyari sa gubat. Ang galit, takot at pagkabigla sa mga pangyayari. Pinagmamasdan ko si Ibok na abala sa pagsusunog ng mga labi ng aswang.
Naalala ko ang sinabi niya tungkol kay Josephine. Sa umpisa, nagalit ako sa lahat ng nangyari. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na ang galit ni Ibok ay bunga ng kanyang pagmamahal sa akin bilang kanyang ama. Siya ang nagpapaalala sa akin kung ano talaga ang halaga ng pagmamahal at katapatan. Napagtanto ko rin na sa kabila ng lahat, ang tunay na pagmamahal ay hindi nakasalalay sa iba, na ang pagmamahal na totoo ay gaya ng sa anak ko, ay laging naroon, handang magsakripisyo, handang magpatawad, at handa akong ipagtanggol kahit kanino man. Tay, umuwi na po tayo. Gagamutin po natin ang sugat mo. Hala, kawawa naman ang tatay ko. Napuruhan ni Josephine. Pero aminin mo, kahit sugatan to anak, aba, gwapong-gwapo pa rin. Aba, oo naman. O sige na anak, umuwi na tayo bago pa tayo magkabulahan dito ng gusto. Huminga ko ng malalim at ngumiti. Alam kong kahit ganun man kadilim ang mundo sa paligid, basta't magkasama kami ng aking anak na si Ibok, kakayanin namin ang lahat, kahit na ano pa ang dumating na mga pagsubok sa aming buhay. Sa kwentong inyong napakinggan, sumasalamin lamang doon na sa kabila ng lahat ng unos at pagsubok na kanilang pinagdaanan, nanatiling matatag pa rin ang mag-ama sa isa't isa. Hindi sila sumuko, hindi rin bumitaw. Napatunayan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa yaman o karangyaan, kundi sa wakas na pagmamahal at tiwala sa isa't isa na naghihilom ng sugat at nagbibigay lakas sa bawat puso nila. Sa tulong ng sipag, tiyaga, pananampalataya, nakapagtapos din si Ibok ng pag-aaral sa kolehiyo na nagbigay sa kanila ng panibagong pag-asa at mas maayos na kinabukasan. Mula noon ay namuhay silang payapa na mag-ama sa baryo, puno ng pasasalamat at pagmamahal sa isa't isa, at ang kanilang tiwala sa Panginoong may kapal ang patuloy na naging ilaw na gumabay sa kanila. Sa huli, pinatunayan nilang dalawa na kahit dalawa na lang silang nabubuhay, hanggat may pananampalataya sila, ay kailanman hindi mapababagsak ang kanilang buhay, sapagkat sa hirap man o ginhawa, ang Diyos at pag-ibig ang tunay na kanilang sandigan.